Chapter 16. Halos hindi ako makatulog nang dahil sa ibinalita sa akin ni Sage Walang Ya bakit ngayon pa ako ang nakatoka ngayon sa junior ni Master nasa labas ako ng kwarto ni Miss Mildred. Hey, dun sa loob pasok sambit ng ina ni Miss Mildred. Sobrang bait talaga nitong si Ma'am walang kupas ang kabaitan nito Alam kong pagod ka na, ano bang naisip ng amo mo at lako ang pinabantay dito at sa labas pa talaga, wika nito. Hindi po ako po yung may gusto na dito sa labas matutulog, sambit ko habang nakangiti sa kanya. I see, sambit nito at niyaya ulit ako pumasok sa loob. Kiss niyo po muna ako, sambit ko habang nakangiti. What did you say to my wife? Agad naman akong nanlamig nang marinig ko ang tinig ni SpongeBob ay Mr. Guazon ito talagang si Mr. Guazon napaka-possessive. Joke lang naman po yun alam Gio naman po pala biro ako hehe, sambit ko habang kinakabahan. Ayusin mo yang sarili mo kung ayaw mo pang makilala kung sino ang nagbantay sa gate ng langit, sambit nito kilala ko naman po siya, sambit ko habang nakangiti talaga namang kilala ko na Sok, hali ka na pumasok ka na bago pa kita masapak sambit nito, honey. Saway ni Mrs. Guazon sa kanya agad naman itong tumiklop. Tanggal pala ang angas niyo sir sambit ko habang tinatawanan siya. Shut up! Agad naman akong napatahimik nang bigla rin akong sigawan ni Mrs. Guazon tinawanan din ako ni Mr. Guazon. Walang yalakas pala ng tupak nito mga magulang ni Miss Mildred kakaiba. Nang makapasok ako sa loob nakita ko naman si Mildred na karga-karga ang anak nila ni Master. Wow Miss Mildred talagang sanay na sanay ka, sambit ko sa kanya. Bakit ka andito? Tanong nito habang nakakunot ang noo at sumilip-silip pa sa labas. Huwag kang mag-alala ako lang ang nandito ngayon, wika ko habang itinaas baba ang kilay ko sa kanya. Sok, ani na namang gagawin mo dito? Tanong nito sa akin. Umiling naman ako dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pinabantay lang naman ako dito ni Master. A00, meron ka nang gagawin? Biglang sambit nito agad namang nagliwanag ang mga mata ko dahil sa sinabi ni Miss Mildred. Talaga, excited kong sambit sa kanya, 00 labhan mo nga ang mga yan, turo niya sa dalawang basket ng bata. Why yan? Nauutal kong sambit na palunok pa ako dahil sa dami ng labahan, 00, bakit may reklamo, wika nito. Napailing na lang ako dahil wala rin naman akong magagawa. Agad ko naman itong binuhat dinala na sa laundry station itong hospital ang sosyal naman ng hospital na to agad naman akong nagtungo sa washing machine buti at meron ito di ako mahihirapan. Na at paandarin di naman ito gumana, sinilip ko pa kung ano talaga. Baka hihipanta bago ito gumana, sambit ko. Hinaipan ko naman ito ng ubod ng lakas ngunit walang nangyari ganun parent, habol hininga akong tumayo. Walang yakapin agad mo ako, sambit ko sa kanya. Baka naman may aapakan, wika ko pa. Kahit saang parte ng times inapakan ko ngunit ganun parent hindi gumana itong washing machine. Walang yal, sambit ko. Sir agad naman akong napalingon ang dami palang nakatingin sakin walang ya. You can't use it because that thing is already ruined, wika nito. Napasabunot na lang ako sa buhok ko dahil sa sinabi nito paano nasira yan, walang ya. Nakakahiya ang dami pa namang magagandang nurse nakatingin sakin. Okay, sambit ko na lang habang di makatingin sa kanya. Narinig ko pang humajijek ng tawa ang ibang nurse habang nakatingin sakin. Sok, sinimulan ko na ang paglabada agad naman ako na pangiwi ng maamoy ko ang iba na amoy ihi walang yan naman talaga ako pa ang naglaba dapat si Master Ted di naman ako ang tatay ng bati. Walang ya may itats pa, sambit ko na papikit na lang ako ng labhan ko ito. Ako tuloy ang pinaparusahan sa susunod ayoko nang magbantay dito aalis na talaga ako sa pamilyang ito walang ya. Matapos ang 1.5 oras ay nagsampi na ako nang magdamit ng bata. She's so cute, wika naman ng isang nurse dinig na dinig ko ito kaya napangiti naman ako habang nagsasampay. But he already have a baby, wika nito habang nanghihinayang. Ayan napagkamalan pa nga akong tatay walang ya talaga ito si Master kahit kailan talaga pahamak slaya nang matapos na ako sa gawain ko ay agad naman akong nagpaalam kay Miss Mildred na uuwi muna, aba sobrang pagod ko na nga sa paglalaba, naku naman walang ya talaga.
Nakarating na ako sa bahay nila Master, agad ko naman inihagis ang katawan ko sa sofa para makapagpahinga ako dahil kanina pa pagod ang katawan ko. Anyari sa'yo? Sambit ni Spade sa dami-daming tao, bakit itong Spade pa ang andito? Pagod, sambit ko habang nakapikit ang mga mata. Akala ko ba di ka tinatablan ng pagod, sambit nito habang natatawa. Alam kong may kinakain na naman itong patay gutom na kakambal ni Mona. Anong kinakain mo? Dumialt agad ako dahil may naamoy akong masarap. Nagluto ako ng adobong baboy, pero ako lang uubos nito, wag ka nang magmamakaawa sakin dahil di rin naman kita bibigyan, wika nito at umalis. Walang ya talaga itong kakambal niya, ewan ko ba kung santa nagmana sa katakawan niya. Maya-maya pa biglang tumunog ang cellphone, sinagot ko naman agad ito. O ano? Panimula ko, hoy umuwi ka na dito dahil sisimulan na ang mission, wika ni Sage. Nandyan naman ata si Rady, wika ko, straight pa talaga ang itinuro mo, ang tanga-tanga niyan, wika ni Sage, tapatin mo nga ako, naduduwag ka na ba? Wika nito, agad naman akong tumayo. Hindi sinong duwag, uuwi ako ngayon din. Sambit ko at pinatay ang tawag. Agad-agad naman akong umakyat sa taas ng kwarto at sinimula ng kunin ang mga damit ko, tiyaka inilagay sa malita. Saan ka pupunta? Wika naman ni Mona na ikinagulat ko, kailangan akong team, uuwi muna ako sa Pilipinas, sambit ko naman paano si Gray dito. Wika ni Mona, malaki na yan, bakit ako ba ang tatay niya? Sambit ko naman, sok, ang sabihin mo mamimiss mo ako sus, dagdag ko lang sambit sa kaniya. Inirapan lamang ako nito, lumapit naman ako at niyakap siya at hinalikan sa label. Babalik ako, love you love, sambit ko sa kaniya. Tanggal talaga ang angas ko dito You too, mag-ingat ka, sambit nito at hinalikan ako. Gross, bigla naman kaming napatingin kay Spade na subo-subo ang karne. Umalis ka na nga dito, sambit nito habang iniirapan ako, walang ya talagang babae ta. Ikaw namumuro ka na, aalis talaga ako, sambit ko at binitbit na ang malita ko. Sa ganyan suot may pop ka pa nga sa damit mo, sambit nito, agad naman akong napatingin sa damit ko. Walang ya, sambit ko na lang. Tatawa naman itong umalis. Nako naman, nadamay pa damit ko, sambit ni Mona at agad na lumabas. Vitamins yan sa damit, ano ka ba, sigaw ko, narinig ko naman ang mura niya. Agad-agad naman akong nagbihis at inubos ang isang perfume ni Mona sa katawa ko dahil nandidiri ako sa itats ng anak ni Master. Pagkatapos ng pagbibihis at pagpapagwapo ko, kahit gwapo naman talaga ako, ay lumabas na ako dala-dala ang malita. Saan ka pupunta? Malamig na sambit ni Master sakin. Lagi nyo na lang akong gingulat, wika ko sa kanya. Saan ka pupunta? Pag-uulit nito sa sinasabi niya. Sa Pilipinas mag-aasikasuhin, wika ko naman, mission. Tanong niya, tumanggo naman ako. Nga pala Master, punta ka raw doon kay Miss Mildred dahil may ipapagawa daw siya sayo, sambit ko naman sa seriusong mukha. Pero yung utak ko tumatawa na aba, kung ako lang ang ipapalabo ng itats anak niya yun, kaya maglaba din dapat siya. Sige, I'll go there later pag nadalawa katulog ko na si Mitch, sambit nito. Sige Master, good luck aalis na ako, ingat kayo dito, sambit ko. Kumunot naman ang noo niya, may pinapahiwatig ka ba? Sambit nito, wala bakit? Sambit ko naman wala, wika nito at umalis na sa harap ko, taylang iling naman ako at bumaba na. Nakasalubong ko pa si Spade na panay kain, parent buti wala dito si Dwayne, baka mamatay ako sa pangungonsum sa kanilang dalawa, bagay talaga silang dalawa, mga matatikaway. Love, tawag ko kay Mona. Bakit teka lang, perfume ko ba ang ginamit mo? Tanong nito habang pinandidilatan ako ng mata. 00, inubos ko na, sambit ko sa kaniya. View asterisk sit ka, wag ka nang babalik dito. Sigaw nito sakin. Oy love, grabe ka naman sa pogi mong boyfriend, bibilhan kita ng 1 dosenang perfume, sambit ko naman. Sok, hali ka na nga, ihahatid na kita sa airport, wika nito. Di mo talaga kaumat-itis ano? Sambit ko naman sa kaniya. Pinandidilatan niya na naman ako ng mata kaya tumahimik ulit ako, nako baka sisabog na naman ang bulkang mayon nito. Sumakay na ako sa kotse, siya na ang nag-drive papunta sa airport. Ganda pa naman ang bakasyon ko dito, tapos papauwiin pa ako ng mga ulupong na yun, walang ya talaga, humanda talaga sila sakin. Nang makarating na kami sa airport, bumaba naman ako at hinalikan muli si Mona, baon ko pauwi ng Pilipinas ito.
Pumasok na ako sa loob ng eroplang at nang nakaupo ako ay ipinikit ko ang mga mata ko, nakatulog naman ako. Ilang oras bago ako nakarating sa NAIA, nasa airport na ako, dala-dala ang mulita, panay naman ang pagpapakyut ng mga stewardess sa akin, di na ako magtataka sa gwapo kong taaba. Insan, sigaw agad ni Victor nang makita niya ako. Sa dami-daming pwedeng sumunod sa akin, ikaw pa talaga, inis kong sambit. Bakit? May problema ka ba sa akin? Tanong niya naman. Wala, sambit Kiati, sumakay na sa kotse niya. Pumasok na din siya at nagsimula ng mag-drive. Pagkarating namin sa private hideout, sinalubong agad ako ng mga ulupong kong kagrupo. Welcome back, bossing. Sigaw ni Raid, agad ko naman siyang binatukan. Kumusta ang buhay, may GF? Wika naman ni Sage. Pash, manahimik kayo. Sigaw ko sa kanila, agad naman silang tumahimik. Ito na ang plano namin, wika ni Sage at ipinakita sa akin at inexplain isa-isa ang plano nila. Ang tanga nyo, bakit itong si Victor ang ipapasok nyo? Sambit ko sa kanila. Kilala ko si Lorraine, anden siya ngayon, wika naman ni Victor. Siguraduhin mo lang na di ka mabubuko, wika ko sa kanya. Yes boss, sigaw nito. Pagkatapos ng meeting namin ay nagyaya naman silang nagbar, agad naman akong yumus sa kanila. Chill shot, sigaw nila habang binubuhos ni Sage sa akin ang isang bote ng alak. Yung paningin ko ay unti-unti nang nagbubbler. 5 + 3. Tanong ni Raid kay Victor. 10. Sambit nito, binatukan naman siya ni Sage. Ang bobo mo talaga, wika nito. Yung mga boses nila lasing na eh. Maya-maya pa bigla na lang bumigat ang talukap ko at nakatulog na ako. Nagtungo kami agad sa Black World. Nakuha ko ang location dahil ibinigay ito ni Mona sakin. Bossing, kakahuyan naman ito, reklamo ni Raid. Agad naman akong tumingin sa kanya. Sok, di ko nga alam kung bakit ganito. Sambit ko naman at naguguluhan. Di naman pwede na magtanong ako kay Mona at baka malaman nila kung anong ginagawa namin. Boss, Nay, nakita akong kakaiba sa puno na ito. Sambit ni Sage. Kambal pala ni Raid si Sage kaya nagsisiraan ang dalawa na yan. Agad naman akong lumapit sa puno na itinuro niya. Kakaiba, sambit ko at hinawakan ito. Bigla naman itong umilo at lumabas ang isang bagay na tila detector. Paano tayo makakapasok dito? May system pala sila, sambit ko. May paparating, sigaw ni Victor. Agad-agad naman kaming nagtago sa likod ng malaking puno. Di kami makikita dito dahil natatabunan din ito ng matataas na damo. Everything is ready. So Riva yan sambit ko habang nakatitig sa kanya. So, yung sinabi ni boss na paano kung malaman ko na kabilang pala siya sa Black World? Wag meng sabihing ito na yun. May pumasok ba dito? Tanong Riva. Hindi namin alam, wika naman ng babaeng nasa gilid niya. Tumayo naman ako at nagtungo sa bandang likuran ni Riva. Riva, tawag ko sa kanya. Agad naman siyang lumingon at tiningnan ako na parang wala itong pakialam sa pagdating ko. Agad akong tinutukan ng baril ng mga kasama niya. Put down your guns. I know him, sambit nito habang nakangiti. Agent Iris, I expected you to be here, dagdag na sambit nito. Riva, paano ka naging member ng Black World? Naguguluhan kong tanong. You will know soon. Anong pakay mo dito? Tanong nito. Hindi naman ako sumagot sa tanong niya, nakatunganga lang ako at okupado sa tanong ko. Hanggang ngayon pala sila Master at Miss Mildred Perrin pala ang iniintindi nitong babaeng ta? Sambit ko, patay na patay talaga yan sa kanila sobrang obsessed, sagot naman ni Victor. Nang nakalayo na si Lorraine ay agad naman kaming nagtungo sa kotse at pumasok na kaming lahat. Ganda pala ng Riva na yun mahingi nga ang number niya, sambit naman ni Raid. Victor, tahimik mo yata, sambit ko kay Vic. Agad namang binatukan ni Sage si Raid kaya nagbabangayan na naman sila, dito ako natutong makipagbangayan Wala ta, sambit nito habang nakatingin sa malayo. Sis, yung si Tisay ang inlisip mo sambit naman ni Sage. Sinong today? Gulo kong tanong sa kanila. Yung Lorraine ba yun? Sambit ni Sage. Lorraine yun, bobo. Sambit ko sa kanya. Araay naman. Sakit ng pagkakasabi mo, bossing para ka namang DB***, sambit naman ito. Alam mo, bossing, in love yang si Victor sa babaeng yun, ewan ko ba kung bakit ganyan ang nararamdaman niya, sambit naman ni Raid. Hot set pala ako ngayon, wika naman ni Victor. Anong hot set? Hot seat yun, B***.
Pagtatama ni Sage sa kanya na mali din naman. Manahimik nga kayong dalawa ang babobo niyo. Inis na sambit ko. Nga pala ano bang kagandahan meron yang si Lorraine at nabighani ka, wika ko dito habang nakangiti ng nakakaloko sa kanya. Yung English niya inson, alam mo ba muntik na akong matuto sa English nang dahil sa kanya. Og mamalki nitong sambit, walang ya. Yun lang 9 love ka na ng todo-todo sa babaeng yun. Sambit ko habang di makapaniwala. Ano bang English niya? Tanong naman ni Raid. Madami eday ko maisa-isa, pero yung naalala ko lang ay yan lang naalala ko, sambit nito habang nakakunot ang noo niya. Anong mood? Takhang tanong ko. Nude, daw yun ewan ko kung anong kahulugan ng salita na yun, sambit nito at iniisip ng mabuti. Baka noob? Tanong ko, noon nga iyon. Masaya nitong wika. Parang ikaw noob, sambit ko habang natatawa. Anong noob? Tanong din ng kambal. Noon means guwapo, parang kayo noob sambit ko habang hawak-hawak ang tiyan kakatawa. May nakakato aba sa pagiging guwapo bossing? Tanong ni Raid. Meron, wika ko habang tatawa parent. Di naman sila umimik at maya-maya pa ay nakarating na kami sa private hideout, agad naman making pumasok at inihagis ang katawan namin sa sofa. Nakakapagod wala rin naman tayong napaka. Reklamo ni Victor. Walang napala. Yung si Tisay mo. Sambit naman ni Sage habang tatawa-tawa. Manahimik nga kayo, sagot naman ni Victor. Defensive ka masyado. Asek naman Raid. Maya-maya pa natahimik na naman sila at nakaramdam ako ng kapayapaan dahil naubusan na din sila ng topic. Alam nyo ba nung nag-fill up ako sa Elsang school ko dati tapos may nakalagay sambit naman ni Sage. Kumunat naman ang noo ko dahil ang buong akala ko ay naubusan na sila ng salita. Anong inilagay mo? Sambit ko naman. Zero experience dahil 16 na palang ako ma'am, sambit nito habang natatawa. Humalaklak na din ako ng tawa dahil sa sinabi nitong lukang ito. Ako nung first day ko sa high school syempre taga-probinsya ako, nagpakilala ako sa harapan, kwento naman ni Victor. Tapos, sabay naming sabi, nang dahil sa kaba ay mali-mali na ang nasabi ko ganito yun. Tinawanan ako ng mga kaklase ko, kwento nito humalaklak naman kami ng tawa. Ko bossing di ka ba napahiya noon? Tanong ni Sage sakin. Naaalala ko noon, pinainom kami nung Pamporga tapos may sipon ako noon, mga lolo yung tropa ko nung ako na ang tinawag at pinapunta sa harapan nakaharap ako sa kanila sa mga tropa inuna kong inilagay sa bibig ko yung tablet pero nung iinom na sana ako ng tubig, bigla naman akong tumawa. Bossing naman di ka pa natapos magkwento. Inis na sambit ni Sage, so ito na nga iinom na sana ako ng tubig nang bigla akong pinatawa ng tropa ko at lumabas ang sipon ko, hapuno naman kami ng halakhak sa loob ng private hideout, *sit nakakahiya yun. Sambit ni Raid sa gitna ng tawa niya. Nang matapos na kaming magtawanan ay nagyaya naman ang mga ulupong ito nakakain sa labas, as a bossing nila na mabait at gwapo ay agad naman akong nag-agree ngunit nang papalabas na sana kami bigla naman akong nakatanggap ng tawag. Hey bosses ni Riva agad ang sumalubong sakin. Saan mo nakuha ang phone number ko? Tanong ko sa kanya habang nakakunot ang noo ko. Di saan pa ba, swempre kay Kuzi, sambit nito habang marteng natatawa. What is your email account? Tanong nito. Agad naman akong napaisip. Sineryoso mo talaga yun. Sambit ko sa kanya. Bakit ayaw mo ba? I can cancel this transaction if you don't want. Gusto ko lang naman tumulong, sambit nito. Ayuko lang mapahamak ka baka ako ang kakatayin ni Master, sambit ko sa kanya. Pash, don't mind him just send your email, sambit nito at pinatay na ang tawag. Rage, di na tayo tutuloy magluto na lang kayo dyan, sambit ko. Excited pa naman akong kumain wengya. Reklamo nito. Ikalma mo yang takaw mo may importante tayong gagawin, sambit ko naman sa kanya. Agad naman akong pamwesto sa harap ng screen at tiningnan ng mabuti ang computer agad naman akong gumawa ng panibagong system at tiyaka gumawa ng bago. Sinend ko naman agad ito kay Riva, maya-maya pa may natanggap akong file. Agad ko naman itong inopen nagulat naman ako nang dahil sa dami ng pangalan. Walang ya, ang dami nito, reklamo ko. Grabe sasakit ang mata natin sa kakatingin dito, sambit naman ni Victor. Nag-scroll naman ako at nakadako ang tingin ko sa isang pangalan. Elizabeth Vieto Guazon, wika ko at pinindot ang pangalan.
Lumabas naman ang information niya. Si Sir Vlad ang anak niya. Tandang pananong. Is Mildred Vieta Guazon, the next queen after Queen Amira Alastair Sensvaya? Sambit ko. Anong kinalaman ni Miss Mildred dito sa mundong ito? Tandang pananong. Agad-agad naman akong nag-scroll, agad naman napadako ang tingin ko sa apelyido. Sherman Willows. Sambit ko, agad ko naman itong naklik. Halos sumabog ang ulo ko dahil ang heir nito ay si Master at ang pinakamalala pa nun ay pinagkasundo siya sa apo ng isa pang chairman at si Lorraine yun. Walang ya. Sabay-sabay naming sabing tatlo. All this time nasa harap pala natin ang mga kalaban, wika ni Victor. Hindi natin sila kalaban, wika ko. Anong hindi? Wake up Iris, kabilang sila sa Black World, sambit naman ni Raid. Tatanungin ko kayo, paano nyo nasabi na kabilang na nga sila kung heir lang naman sila pero di pa naman nila tinatanggap ang katungkulan na yun, wika ko sa kanila habang nakakunot ang noo ko. May point ka, pero kabilang sila sa 6 na Black Dia, sila ang kukumplito nun, pag makukumpleto na yun paano na? Tandang pananong panipik. Nag-alalang sambit ni Sage. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala, sambit ko naman. Pinagpatuloy ko na ang pag-scroll at bumalik ako sa taas. Queen Amira Alastair Sensvaya, sambit ko, pinindot ko naman ang mata ko at halos lumuwa ang mga mata ko. The heir is Diamond Sensvaya and Spade Sensvaya, sambit ko. Natural ina nila yan, wika naman ni Sage, agad ko naman siya sinama ng tingin. Joke lang bossing, sambit naman nito. Ayan boss, o ipinagkasundo siya sa Elsang mayamang Black World member rank 2, wika naman ni Raid. Alam ko na ito, sambit ko at pinatay na ang screen. Maghanda kayo, siguradong ako mismo ang magigiba sa gagawin ko, pero bahala na, wika ko at umalis. Boss, tawag nila. Ano? Asa na ang ulan, kakain muna tayo. Sambit ko, representing a red tomato sauce with a boneless fish and sprinkled with purple onion rings, and also it has an aromatic garlic minced, sambit ni Raid habang nakangiti. Kumunot naman ang noo ko. Ano ba yan? Sambit ko, kitang-kita din sa mga mata nila Sage at Victor na excited sila sa ulam namin ngayon. Pritong tinapa, wika nito na pamura naman ang dalawa. Gago, sigaw ko. Niyaya ko na lang silang lumabas at tumambay sa bar ni Master. Gusto ko munang aliwin ang sarili ko bago ko gawin ang lahat, sana mapatawad nila ako kung magagawa ko ang lahat ng ito. My mission is them. My family is my mission. Kanina pa ako nakatingin sa cellphone ko dahil may sinusundan akong ulo, pong alam kong nag-iimbestiga itong si Iris sa Black World. Maya-maya pa agad namang tumunog ang cellphone ko. Hello ma'am, panimulan ng detective ko, anong balita? Tanong ko na. Nandito nga sila ngayon sa gubat kasama ang team niya, pero tingin ko nahihirapan silang pumasok, sambit ng tauhan ko. Goods, baka kasi di na sila makalabas ng buhay, bantayan nyo yung mga pasaway na yan, sambit ko. Teka lang ma'am, dumating si Miss Reva, wika nito. Natahimik naman ako, matagal ko nang alam na kabilang Og Willow sa Black World, kaya hindi na ako nagtangkang kalabanan siya dahil kasali sila sa 6 na Diaz pati ang pamilya ni Mildred. Nag-uusap po sila ng lalaking payat, wika ng detective ko. Tumawa naman ako dahil sa pag-describe nito kay Iris. Ma'am, umalis na sila, sambit naman ng detective ko. O sige, sundan mo hanggang makalabas na sila, wika ko. Sinundan din naman niya ito, dinig ko ang mga yabag niya, maya-maya pa nagsalita ulit ito. Wala na po ma'am, nakaalis na sila, mukhang tiningnan lang nila si Miss Lorraine, sambit naman ng detective ko. Sige, keep watching, uuwi ako ng Pilipinas dahil andyan pa si Daddy, wika ko naman. Safe naman po si Bossing Ramon ma'am, maraming nakabantay sa paligid niya, wika naman ng detective ko. Di ako kampante ko, gusto kong ako mismo ang magbabantay at gusto ko nang simulan ang plano, baka mahuli pa ako, wika ko. Agad ko namang pinatay ang tawag at umakyat sa taas para makipag-usap kay Diamond. Kumatok muna ako bago ako pumasok. Oh, ba't ka nagmamadali? Tanong nito, nakahiga lang ito habang nakatingin sa cellphone niya. We need to move now, sambit ko. Agad naman kumunot ang noo niya dahil sa sinabi ko. Anong nangyayari? Nalilito nitong sambit sakin asterisk, we need to move Mauunahan tayo ng ulupong mong boyfriend, inis kong sambit sa kanya. Calm down Spade, wika nito. Ngumiti naman ako nang nakakaloko sa kanya, iniinis ako nitong kakambal ko, sarap ipak-ain sa buwaya.
Alam mo kung hihiga ka lang at maghihintay ng tawag dyan bahala ka, basta ako paprotektahan ko ang tauhan ni mama hahanapin ko si Queen Amira bahala ka kung gusto mong mamatay at ang masakit doon ang mismong boyfriend mo ang papatay sa'yo. Inis kong sambit at tumalikod na. Alam ko na mangyayari to spade but too soon, wika nito. Wala na tayong magagawa ang boyfriend mo ang nagsimula, wika ko naman at umalis na nakita ko naman si Grace sa harapan ko. What? Inis kong sambit. Nahanap na ng tauhan ko ang dating queen may clan sila kasama ang 6 na DS, wika nito. Saan? Wika ko naman habang naka-cross arms. Nasa street. Vale sa private island na itinatag niya, wika nito, paano mo nahanap? Wika ko habang nakakunot ang noo. I am Gway Willows, no secrets is kept from me lahat alam ko kung anong ginagawa ng mga tao na nasa loob ng Black World. Anong plano, sino ang kaaway, wika nito habang nakangiti. And who do you think our biggest enemy? Tanong ko sa kanya. Ourself, sambit nito habang nakangiti at umalis. Naguguluhan naman akong tumingin sa kanya, ano bang sinasabi niya? You'll find out soon, pag nakita mo na ang katotohanan about what is Black World isusumpa mo ang magulang mo sambit nito habang natatawa. Kaya ba lumalayo ka kay Miss Mildred dahil alam mo ang lahat, wika nito. No, kung yun lang madali kong mabago yan kahit hindi ako ang magiging tagapagmana ng trono, wika nito. You're mysterious Gray, walang nakakaalam ng lahat ng pero lako kahit nag-iisa ka kaya mong gumalaw, wika ko sa kanya. Because I'm born with this mind, buti nga at ako lang ang nakasama nyo di nyo papangarapan na makasama si kuya dahil mas brutal siya at walang sinasanto, wika nito tiyaka tumalikod. Don't mess with Arilay, ako na ang bahala sa kanya, wika nito at umalis na. I don't know anymore. Sigaw ni Diamond mula sa loob. Tumingin naman ako sa kanya habang naguguluhan. Me too, ano ba? Tandang pananong. Sino ba talaga si Gray? Inis kong sambit. I need to go back to the Philippines. Wika ko at tumayo kinuha ko na ang malito ko at inilagay ang mga gamit na gagamitin ko sa pag-alis. Di ka sasama. Tanong ko kay litong-lito na ako di sasama ako ayukong maiwan dito habang pinapatay ng mga isipin na wika nito. Pupuntahan natin si mama, at gagawa tayo ng paraan para malaman kung ano ba talagang pinapahiwatig ni Gray, wika ko agad naman siyang nag-impake. Punta lang muna ako kay Gray at magpapaalam lang ako na aalis ako, wika ni D. Tumanggo naman ako at pinabayaan na lang siyang gawin ang gusto niya, nagbihis na ako ng damit na kung saan comfortable akong gumalaw. Handa na ako at kasalukuyan ko na lang hinihintay si D. Maya-maya pa dumating ito na parang balisa. What happened? Tanong ko sa kanya. G. Gray said na delikado daw ang lagay ni Dad, bigla naman akong kinabahan sa sinabi ni Diamond. Agad kong tinawagan si Samantha yung secretary ko. Hello, what happened? Sigaw ko, sinugod sa ER si Sir Ramon come back here. Sigaw din ni Sam sa kabilang linya agad kong ibinaba ang tawag at kinuha ang malita ko. Ganon din si Diamond, mabilis pa sa 4:00 kaming nakarating sa parking lot at hinanap ang susi na gagamitin namin para sa sasakyan. Nang makapasok na kami ay agad-agad ko naman itong pinaharurot, halos lilipad na kaming dalawa ni Diamond pauanta ng airport. D. Tawagan mo ulit si Sam, wika ko. Tumanggo naman ito at tinawagan si Samantha. Ano na? Wika ni D. May itinurok na drug sa katawan ni Sir Ramon hindi namin babantayan kung sinong doktor ang pumasok dito, waka ni Sam dinig na dinig ko dahil naka-loudspeaker ito. Papatayin ko kung sino mang nagtangkang patayin si Daddy. Inis kong sambit. Agad-agad naman kaming pumasok sa loob ng airport at nagtungo na sa loob eroplano. Lang oras ang naging biyahe namin at nakarating na din kami sa Pilipinas, hindi ako makatulog sa buong biyahe dahil sobrang pag-alala ang aking nadama ngayon. Everything will be fine, sambit ni Diamond. Hindi ko na napigilan ang luha ko na kanina pang nag-above ang palm attack. Ang hina-hina ko, kunting pagsubok iiyak agad ako ano bang klaseng mata meron ako ayukong umiyak sa ganitong sitwasyon, sambit ko habang pinupunasan ang mata ko. Pumasok na kami sa kotse at nagtungo agad sa hospital kung nasaan si Daddy private hospital mga malalaking tao lang ang nandito sobrang daming security ang nakabantay dito. Nang makarating kami agad naman nag-park si Manong at bumaba na kami ni Diamond.
Nagtungo agad kami sa loob para kaming hinahabol ng kabayo dahil sa sobrang bilis naming maglakad. Samantha, sambit ko. Agad naman lumingon sa amin si Sam at sinalubong kaming dalawa ni Diamond, niyakap niya kami. Everything is fine, stable na ang daddy nyo, wika nito. Nakahinga naman kami ng naluwag dahil sa sinabi niya sa amin. Pwede na ba kaming pumasok? Tanong ni Diamond sa kanya. Tumanggaw lamang ito bilang tugon. Dali-dali kaming nagtungo sa loob ng kwarto ni daddy at pumasok. Tiningnan namin ito. Akala namin mawawala ka na, sambit ni Diamond. Dad, hindi pa kita makakausap, hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa'yo, sambit nito habang naiiyak. Siya, sambit ko naman habang hinahagod ang likod niya. Daddy will be okay, sambit ko. Niyakap naman ako ni Diamond at hinayaan ko naman itong umiyak sa mga bisig ko. Andito ka lang muna, may aasikasuhin lang ako, sambit ko. Mas mabuting si Diamond ang magbabante dito para walang makapasok na ibang tao. Sige, mag-ingat ka, sambit nito sakin. Tumanggaw naman ako at umalis. Nauna akong naganggo sa loob ng security system. Hindi sana ako papasukin ng guard, ngunit agad kong pinukpok ang ulo nito. Nawalan naman agad ito ng malay at nakahandusay na sa sahig. Bo. Nakangisi kong sambit sa kanya. Agad-agad akong lumapit sa Elsang expert na kung ano-anong pinipindot sa computer. Give me the CCTV footage of Raymond's room. Sambit ko habang tinutukan ng baril ang lalaki. Ma'am, the video is already deleted, sambit nito. By who? Wika ko, di ko alam. Bigla lang nag-glitch ang system namin at nawala na lang bigla ang CCTV footage. Halos lahat kaya ngayon inaayos pa namin, sambit nito sa kalmadong boses. Ibinaba ko na ang baril ko at tiningnan ang lalaki ng same time. Hindi ako kumbinsaydo kaya inilagay ko ng pa-impel ang maliit na voice record. Nakasandal lang ako sa pader at hinihintay na mag-aliyah ang lalaki. Maya-maya pa bigla na lang itong nagsalita. Queen, hinahanap ni Spade ang CCTV footage, sambit nito. Ngumisi naman ako. Ni smooth. Sambit ko at pumasok ako ulit sa loob. Walang ano-ano, ipinukpok ko ng baril ang ulo nito dahilan upang mapahiga siya. Agad-agad ko namang hinalungkat ang CCTV at nakita ko ito. Dali-dali kong kinopya ito at nagmamadaling lumabas sa security room. Mga bobo. Halos magmura ako dahil ako lang ang naiwan dito sa bahay. Yung kasambahay namin nag-grocery. Daddy, I'm hungry, sambit ni Mitch. Agad naman akong tumayo at nagtungo sa kusina upang magluto ng sabaw. Di ko alam kung anong lasa nun, kinain din naman yun ni Mitch. Matapos yun dumating naman ang kasambahay namin. Agad na akong umalis dahil pupuntahan ko si Mildred ngayon. Tinawagan ko muna ang tauhan ko na bantayan ang galaw ni Iris at nung kambal sak. Mga bo-cubo, di na lang hinintay ang hudyat ko. Pumunta na ako ng parking lot at sumakay agad sa sasakyan. Pinaandar ko na ito at dali-daling nagtungo sa hospital kung nasaan si Mildred. Bumili pa ako ng bulaklak at pagkain para sa kanya. Nang makarating na ako sa hospital ay agad akong mabilis na naglakad patungo sa kwarto ni Mildred. Nag-aalangan pa akong kumatok, baka kasi paalisan ako nito. Ang sanggit pa naman niya. Pasok, sigaw nito. Bumantong hininga muna ako bago pumasok sa loob ng kwarto niya. Pinahit ko na ang doorknob at dali-daling pumasok. Anong ginagawa mo dito? Ito agad ang tanong niya. Kumunat naman ang noo ko dahil sa sinabi nito. Sabi kasi ni Iris na pupunta ako dito, wika ko sa kanya habang nakakunot ang noo. Lukang Iris yon, sambit naman nito. Agad akong nagtungo sa kanya at ibinigay ang bulaklak at pagkain na dala-dala ko. Wife, please forgive me, sambit ko sa kanya habang nakatingin ng same time. Sok, kunin mo muna yung bottle ng anak natin, ipainom mo ng milk, sambit nito. Sinunod ko naman ang sinabi niya at agad na ipinainom sa anak namin ang gatas. Alam mo bang wala akong tulog at siya nga pala pagkatapos mong patulugin yan maglaba kayong iba nilaban na ni Iris, sambit nito. Kaya pala ako pinapunta ng lukang yun, gusto pala akong gantihan, wika ko. Natawa naman siya. Ganito kaming dalawa ni Mildred pero hindi pa kami okay, nagiging okay lang kami ng kunti dahil may anak kami. Wife, hanggang kailan tayo maging ganto, miss ka na ni Mitch, sambit ko habang nakatingin sa kanya. I don't know, Gray. Diel rin madol sakin ang lahat, nahihirapan din ako sa sitwasyon na ito, sambit din ito habang di makatingin sakin. I will explain everything, wife. Alam kong mall ako dahil hindi ko man lang sinabi sa layo ang dahilan at lahat na nangyari, sambit ko sa kanya.
Buti alam mo, nasasaktan ako dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan, dun palang hindi ka na qualified maging asawa ko, sambit nito habang nakangisi. Wife, please don't do this to me, sambit ko sa kanya. Inilagay ko na sa crib ang anak namin at inayos ito. See that little guy? Pinagbuntis ko yan at iniluwal na wala ka, maraming nangyari sa mga buwan na di kita kasama, kaya sa tingin ko kaya kung mabuhay nang wala ka, Gray, inubos mo kasi ako, wika nito na walang emosyon. Agad naman akong nanghina sa sinabi nito, ayokong mawala siya sakin pati ang anak ko. Wife, please, I beg you, wag mong gawin sakin ito, aayusin ko ang lahat, wika ko sa kanya habang hinahawakan ang kamay niya. I'll give you a second chance to fix everything, pag nakita ko na sincere ka I will come back to be your wife again, sambit nito. I promised I will do everything to win your heart, sambit ko at hinalikan siya sa noo. Yung labahin mo, wika nito. Napabuntong hininga naman ako at kinuha na ang mga labahin, inilabas ko na ang 2 basket na natira at dinala ito sa labahan, nakasalubong ko ang maraming nurse at tinitingnan ako na parang natatawa. What's funny? Inis kong sambit, agad naman silang nagsialisan. Binasa ko na ng tubig ang damit, hindi ko alam kung paano maglaba kaya naguguluhan ako, di daw kasi gumagana ang washing machine dito kaya halos mamobalma ako kung anong dapat kong gawin. How to laundry a shirt using the hands, sine-arch ko agad, buti at may lumabas. May step by step ito kaya madali lamang masundan kung bakit ba kasi hindi ako na-inform na ganito pala ang aabutin ko. Katulad nung nasa video, binyanlawan niya muna ang mga damit, sinundan ko naman ito, napapikit na lang ako nang makakita ako ng kulay yellow. Anak ko, tatitiisin ko. Pag motivate ko sa sarili ko, napaisip ako kung ganito din ba ang inabot ni Iris dito, kasi kung hindi malilintikan sakin ang lalaking iyon. Nakalang pikit ako bago ako damil at marami palang babae ang andito natatawa dahil pamipikit ako. Nagmumukhang tanga ako sa ginagawa ko ngayon. It's normal, may anak ka na ba? Tanong ng isang Pilipinang nagtatrabaho dito. Tumango lang ako bilang tugon sa kanya, paano niya nahalata na Pinoy ako. Kaya pala first time daddy. Tanong niya, tumango ulit ako. Ayoko talaga yung nakikipag-usap sa mga taong hindi ko palubos na kilala. Ang dami niyan, mukhang hindi ka pa marunong maglaba, sambit nito sakin. Obvious ba na hindi ako marunong maglaba? Antong hininga muna ako, ayokong ma-disappoint sakin si Mildred kaya kakayanin ko ito. I'm okay, I'll love to wash these little clothes. Nakangiti kong sambit sa kanya, nako ay bahala ka, tutulungan pa naman sana kita para madaling natapos yang labahin mo, sambit naman ng Ale. It's okay, no worries, dahil kaya ko na even first time dad ako, sambit ko sa kanya. Kaya pa, tanong nito. Tumango lamang siya at ngumiti, umalis na ito sa harapan ko, at nagpatuloy naman ako sa paglalaba. Hindi pa ako nangangalahati sa paglalaba ko, ngunit pagod na ako, ang bagal pa ng usad ko, maya-maya pa biglang may tumawag sakin mula sa likod. Madali lang ito, sambit ko sa kanya habang nakangiti. Agad naman akong tumingin sa nagsalita at nakita ko si Mildred na kumakain ng cookie habang nakangising nakatingin sakin. Talaga ba't ang bagal mo? Tanong nito na para bang sinasabi na sobrang kupad kong kumilos. Kinukumpara ba ako ng babaeng ito? Alam mo ba si Iris, ang dali-dali niya lang natapos lahat ng labahin niya, yun nga lang may mantsa, sambit nito sakin. Nag-iipon lang ako ng lakas, in just a minute matatapos ko na din ito, wag kang mag-alala, sambit ko sa kanya habang nakangiti. Okay, babalik ako dito mamaya at dadalhin kita ng pagkain, enjoy sa paglalaba. Nag-asar nitong sambit, nakapikit naman ako dahil sa frustration na akong nadama. Hello master, miss mo ako agad? Tanong nito sakin. Agad-agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Iris, bakit ba kasi umuwi pa itong ulupong na ito? Bumalik ka dito, maautoridad kong sambit sa kanya. Bakit? Takhang tanong nito sakin. Kasi pinalalaruan mo ba ako? Tandang pananong. Ang daming pinalabas si Mildred, sambit ko sa kanya, bigla naman itong tumawa na ubod ng lakas. Master Batsy na ako, bye-bye. Natatawang nitong sambit at pinatayan ako ng cellphone. Inis kong sambit at napapikit na lang sa inis dahil sa ginawa nitong si Iris. Grab taxi at food delivery, hoy ba't di ka pa natatapos dyan? Agad naman akong napatingin kay Mildred, may dala-dala itong pagkain at ulam.
I'm almost done, sambit ko sa kanya habang tinitingnan ang dalawang basket na damit ng anak namin di pa nga ako nakakalahati. Wala bang washing machine? Sambit ko, edi sana kung meron kanina ka pa natapos, sambit nito at tumalikod na, bilasan mo dyan dahil matitiklop ka pa ng damit ni Matdem, sambit nito. Wife naman, reklamo ko sa kanya. Anong wife naman? Gusto mong di makita ang anak mo? Pinandilatan niya ako ng mata. Sok ito na nga o ginagawa na, wika ko sa kanya habang umupo at kinukusot ang damit, halos tagatak ang pawis ko nang makita ko ang isa lang basket. Kaya ko pagmamotivate ko sa sarili ko dahil kanina pa ako tinitingnan ng mga nurse may nagtangkang pangang tulungan ako pero ako yung umayaw dahil kayang-kaya ko Sir, are you really sure? Tanong ng isa pang nurse. I can handle it, pagmamatigas ko at ginagampanan ng pagiging labandera. Sir, nagkalat na po kasi yung po asterisk P ni baby, sambit ng Pinoy ng nurse. Pagtingin ko sa paligid ko, gusto ko na lang sumigaw dahil sa mga nagkalat na po asterisk up okay I can do it. Sambit ko at tumayo. Agad-agad naman akong pinaupo ng ibang nurse at kinuha ang mga damit na kakadiri tingnan yung nga damit na nagkukulay yellow. Sir, ipapadala po namin ito sa washroom kailan nyo lang po magbayad, sambit nito. Bakit ngayon lang kayo nagsabi may washroom pala kayo dito? Sambit ko. Gabing-gabi na hindi pa ako natatapos sa mga damit na yan akala mo kung gaano kalaki ang anak ko dahil hirap na hirap ako sa paglalaba ng damit niya. Di ka na po namin sinabihan dahil natatakot po ang ibang nurse na magsabi sa inyo, sambit nito sakin. Wika ko na lang at umupo wala akong lakas dahil inubos ng mga damit na yan sir $50 po each basket, wika nito. Okay, wika ko naman at binigyan siya ng $200 tip ko na din sa kanya. Nagtungo ako sa kwarto ni Mildred dahil magpapaalam na sana ako ngunit nakita ko naman siya na sobrang himbing ang tulog. Hinalikan ko ito sa noo pati ang anak ko, ayaw kong umuwi, dahil sobrang pagod na pagod ako humiga na lang ako sa sofa at natulog na ng mahimbing.